Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang nakakagulat na balita ang umano'y paggalaw ng mga general at miyembro ng hukbong sandataan kaugnay ng mainit na isyong pamumulitika. Mabilis na kumalat sa social media ang mga ulat na nagsasabing may malaking kaganapan na gaganap sa paligid ng palasyo. Maraming netizen ang agad na nagbigay ng kanilang reaksyon at opinyon tungkol sa balita. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon, mahigpit umanong binabantayan ang sitwasyon ng mga otoridad. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon sa matinding pahayag na umiikot online. Dahil dito marami ang naghihintay ng malinaw na paliwanag mula sa mga kinakaukulan na ahensya. Dito nga natin mapapatunayan na handang harangin ni Kuting ng Norte ang mga media nang sa ganoon ay hindi kumalat ang pagsasama nga ng mga general sa paligid ng palasyo. Ang usapin ay naging sentro ng talakayan sa iba't ibang social media platform. Maraming mamamayan ang nananawagan ng katotohanan at tamang impormasyon. Ang iba naman ay naniniwalang dapat pairalin ang maayos at legal na proseso ng anumang hakbang. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang bawat bagong detalye na lumalabas habang tumatagal, lalo pang tumitindi ang interes ng mga tao sa issue. Mahalaga rin suriin ng mabuti ang mga impormasyon na nakikita online bago paniwalaan. Ang mga haka-haka spekulasyon ay maaaring magdulot ng kalituhan kung walang sapat na ebidensya. Ayon nga sa mga general na ito, ay talagang ipapakita namin ang mga ebidensya at mga pruweba sa katiwalian ni Kuting ng Norte. Sa ngayon, nananatiling mahalagang ang pag-asa sa mga opisyal at mapagkatiwalian ulit. Hanggang wala pang final na pahayag, talagang nananatiling nakaabang ang taong bayan sa susunod. Nahakbang ng mga general at men in uniform. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin niyo natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Or talagang abusado si Matibag. Kasi kung walang order ng presidente, bakit pinipilit ni Matibag kuhanin si Bato? Niloloko naman tayo ng mga yan kasi alam naman natin di kikilos ang NBI kung hindi may sinasandalan. Kaya nalakas ang loob May sinasandalan silang presidente ng Pilipinas. Na may go signal, kunin na yan. Sa ngayon kay Amy Marcos, ang instructions, sabi nung sa NBI, ay kuhanin na yan. Sakay na yung serplano. Kuhanin na yan by all costs, tapos noon, hindi baling may putukan, hindi baling mamatay. Hindi baling may mamatay. Yun yung number 2. Kung ikaw ang senador, nandoon ka, nakita mo kung paano naghabulan sa CCTV footage, nakita mo kung paano pinilit kuhanin, iserve yung warrant na question mark. Wala namang visa dito sa atin yun. Hanggang hindi dumadaan yun sa korte natin. Hanggang hindi inisyu ng judge. So, ang ano dyan, bakit pinagpipilitan nila? And sinundan pa ng siege. Sinundan pa na ngayon nagtuturuan, hugas kamay, nakita positive nga sa powder burns yung driver. So, kung ikaw malinis yung intention mo at may respeto, paggalang ka sa co-equal branch of government, senator yan, NBI director ka lang. NBI lang kayo. Nasa ilalim pa kayo Katapat ng Senado, presidente ng Pilipinas. Kayo nasa ilalim kayo ng DOJ. No? So, you are usurping authority. Masyado kayong abusado, masyado kayong arrogante. At pinilit ninyo, kung kayo matitino talaga, may respeto kayo, para hindi mapasama ang amo ninyong presidente na bangag, dapat sa harap kayo dumaan. Sa harap, kumato kayo, knock-knock, okay, wala kaming armas, serve namin yung warrant. Hindi naman manlalaban niya si Bato, senator Maga sa anong ganon. At kabalyero, dating naka-uniforme,
may pinagsamahan sa serbisyo, pare-pares na naman kabaro, etc. etc. Bakit ganyan? Hostile yung approach nyo. Kasi nga, ang style ninyo, arugante. Well, maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa kaarogantehan sa abuso na ginawa ng NBI, hindi magsosolidify yung 13. Nandun na yung konsensya na si Bato ay nag-perform, nagbuwis, who took the risk na mahuli siya. Delikado siya. Nandun na yon. Pero yung banatan pa ng NBI, nila Matibag insisting na kuhanin si Bato by all cost. Tapos nun, kahit may mamatay. Kung ikaw ang senator, nandoon ka. Di ba isipin mo, tangina mga to Tangina ninyo. Papatayin nyo kami. Titirahin nyo kami. Collateral damage ang mga senator. Iyon ang nagpapatibay dun sa matibay na nga na 13. Kaya nga yung kahit pananakot ninyo, kasuhan sino yan? Kinakasuhan? Si Estrada, si Joel Villanueva, si Escudero, tapos takutin yung mga Bilyar, tapos nang kulitin si Loren Legarda. Away, wala. Buo yung 13. And the more, mag-gobyerno ng Pilipinas, Bongbong Marcos, lahat kayo, Matibag, lahat kayo, yung mga Bendalo, lahat kayo. The more na tirahin nyo yan, tiktikin nyo, the more na when you exert pressure, what comes out? A diamond. Under intense heat and pressure forms a diamond. Now, this 13 will solidify into a diamond. Hindi niyo matitibag unless na may bibigay dyan. Kaya nga lang, dahil sa ginagawa ninyo, lumalabas ngayon sa nakita natin ngayong araw, tumibay. Tumibay eh. Kasi nga, normal eh. Tangina mga takutin nyo, kahit takutin nyo ko. Ngayon, kung ikaw ang senador, 13, nililigawan ka, 11 na. 11 na, konti na lang, 2 na lang. Sino dyan ang bibigay? Offer, takot, panakot, etc. Sino dyan ang bibigay? Isipin nyo ngayon, meron na tayong 2. 2. 4 yan eh. May 2 na tayo. Yung isa is yung konsensya na si Bato lumad. Nagpakita. Pangalawa, umabuso yung NBI. Kaya nakakapikon yung ginawa. Binastos, ngayon lang nabastos sa Senado ng ganon. And it is the duty of the senators to make a precedence. Because there's already a precedence, tinarantado ang Senado ng NBI. Hindi nirespeto, binastos, ang yabang, arogante. Ang dapat pa nga dyan, mag-imbestiga ang Senate, in aid of legislation, imbestigahan niyang NBI na yan. Lahat ng kasali dyan sa pag-serve ng warrant na yan. Patawag nyo pati si Trillanes. Patawag nyo lahat yan. At pagka hindi pumunta, i-contempt ninyo. You have the powers to do that. Okay? Ako lang, ganun ang gagawin ko kung ako nandyan. Pakang ko kayo, tanginan nyo, wala kayong respeto sa Senado. Ayaw naman namin yung future generations ng Senado, ng Pilipino, walang respeto sa Senado. The Senate has to make a statement, and the statement will be in the series of actions that the Senate will do in the coming days. Okay. Nawala na ako. Pangatlo is, kung kayo yung senator, isipin nyo, 11, sumali na yung abstain. Kuha na si Subirig tsaka si Ejercito. Pare, kumpanyero, 2 na lang. Bibigay na dyan si ganito. Bibigay dyan sigurado. Si Estrada. Ikaw naman, Joel, bumigay ka na. O kaya, Loren, bumigay ka na. Pinapangakuan ka namin ng ganito, ganyan. O ikaw, bumigay ka na rin. Yung kapatid na Bilyar. Ang dami lang pwedeng takutin eh. Pero hindi kayang takutin. Yung pangatlo, kung ikaw senator,
nakikita mo na gaya ng nakikita ng taong bayan. Kaya senator, nakikita lalo nila. Kasi mas mataas sila eh. Tayong mga kababayan, nakikita natin, may naamoy tayo. May naamoy tayong revolusyon. May naamoy tayo malapit ng magsara kurtina nitong administrasyon. Malapit ng matapos si BBM. Malapit na kayong hantingin ang mga taong bayan, pananagutin sa batas ng mga Pilipino, ng mga taong bayan, sovereign Filipino people. Naamoy din na Senado yan. Kaya kung ikaw, lilipat ka, wouldn't you be perceived as a traitor to the Filipino people? Kesa sa dito ka, anyway, magkakaroon ng impeachment. Makikita na ngayon ko niya, etc. What be the outcome? There will be a new president by 2028. Wag na yung 2026. Wag na. 2028 na lang ang tignan natin. Magkakaroon ng eleksyon yan, 2028. Tapos lahat yung 9 na yan. Yung 11, kasama yung dalawa, Ejercito at saka si Subiri. Tapos na yan lahat. Lahat ng pangalang Subiri, wala na. Lahat ng pangalang Ejercito, wala na. Lahat ng pangalan na Lacson, Soto, Aquino, Ontiveros, lahat yan, tapos na. Bakit? Tatanda ba ng taong bayan yan? And then, you have a new president 2028, knock on wood, sana, 2028. And this 13, who held the line, nagmatigas, hindi nagpabili, hindi nagpatakot, at kumampi sa taong bayan. At pinaglaban ang soberenya ng Pilipinas at yung institusyon para hindi na bastusin ever, ay maboboto ulit yan kung gusto nila. In fact, isa dyan pwedeng maging vice president. Pwedeng i-appoint na maging vice president. O kaya, yung iba dyan, baka may pag-asa na maging presidente pa. Mabango silang 13. O pwedeng takbo ulit, one more term. You will be rewarded by the Filipino people. Pangatlo na yan. Na? Ulit. May pinagsamahan, nahiya kay Bato, at nagpakita ng gila si Bato. Ayaw nila na ipahiya si Bato. Ayaw nilang bumaliktad. Konsensyahan. Number 2, dahil sa abuso ng NBI, lumakas lalo, na pressure yung Congress, nagputukan, nagkaroon ng siege, natakot lahat ng tao doon, yung staff, nakita ng mga senator, kung paano natakot yung mga staff nila, mga tao nila. Yung day-to-day, nakakausap nila yan. Day-to-day, very close yung mga yan. Nakita nila yung fear in the eyes, and the senators also felt the fear. Kita nyo naman mga reaksyon eh. And Amy Marcos said na at all costs yun ang order, at all costs, kahit may mamatay. Kung sila yung namatay. So, nandoon yung clear and present danger. Naramdaman ng mga senador, nakakatakot itong nangyari na ito. What happened just now is that our lives were threatened because we took a stand to give Senate custody to another senator, Bato. And because of that, ang tingin sa atin, collateral damage. Masama yun. Kaya nagkamali ang NBI doon. Pero thank you, dahil sa inyo NBI, dahil kay Batibag, dahil sa NBI, naging solid lalo. Dapat kasi may makukuha dyan eh. Hindi nakuha. Hanggang 11 lang sila. At yung pangatlo nga, yung outcome, magpapalit ng presidente, kung 2026, di natin alam, or 2028. Sa 2028 na lang tayo tumingin, pagpalit niyan, wala na, lame duck na si Marcos. Naamoy na nga eh, patapos na si Marcos. Naamoy na eh. Even yung military, nakikita na yan eh. Pati yung PNP, nakikita na yan. NBI lang din nakakakita. Yung NBI din nakikita, basasara sila eh. Kasi kung ako masunod, ako gusto ko isara yung NBI eh. Putang ina talaga, binaboy talaga eh. Sa akin, isara yung NBI, gawa tayong bago. Ano nga na yung talaga siya, National Bureau of Intimidation eh.
Putya. Hindi tama, hindi ano yun. Pasaran natin NBI. I don't care. I-vet na lang natin kung sino yung matitino dyan at hindi. Para sa akin, as far as I'm concerned, isara yung NBI. Walang kakwenta-kwenta. Kasi nakita mo yung style, no? May pagka-Gestapo ang NBI. Hitler. Walang respeto sa batas. Walang respeto sa mga pinuno ng gobyerno. Nahalal ng bayan. Senator, mga senator natin. Walang respeto sa institusyon. Magdadala pa ng armas, magbabarilan pa. Putang ina mga. Natural lang na magpaputok yung Senate Security. Tama yung ginawa nila. Tama yung kay Plaska. Tama yun. Kung ako man nandun, hinagisa ko pa ng granada yung mga yan Mga animal yan, ang tatapang ninyo. Kayo yung lumusob. Kayo yung pumunta dun sa Senado. Hindi naman niya magdedepensa kung hindi na-threaten. And wala kayo sa lugar, nagdi-drill kayo doon, may mga baril kayo, ay sinita kayo. Ibaba niyo yung armas, ay ibaba. O yan, dahil sa kagagawa ninyo, ayan, yung 13, hindi ngayon mabili nila Marcos, hindi nila matakot. O, galing ni Bantag, ni Matibag, ang galing ni Matibag. Galing. O, di ba? Thank you sa inyo. Yung outcome ay, dahil sa magkaroon ng bagong presidente, either 2026 or 2028, ba't ka naman sasali doon sa 11? Bakit? Doon sa original 9, now 11, bakit ka biglang nilipat? You will forever be remembered as a traitor. You will be remembered as the Judas, no? Positively looking at it, talagang hindi ka talaga babaliktad Kahit takutin ka you take a stand. Because ang apat, nakikita nila yung suporta ng taong bayan. Kayo. Nakita nila na nandun yung mga kababayan. Nakita nila sa mga comment section, sa mga netizens, sa mga vlogger na kinakampihan ng Senado at pinupuri ng maraming Pilipino. Pinakamahalaga yung uli, the support of the people. So, apat yun, dahilan, kaya hindi matibag yung 13 na yon. Titingnan natin kung dadating pa yung panahon sa mga susunod na araw kung may babaliktad dyan para in the middle. Pero in the middle, mag ng Senate coup. Pero sa titignan nyo, magkukonvene na nga yung korte. Impeachment court, and then baka hindi yan patagalin. Malalaman natin kung ano ang kalakahinatan niya na malaga dyan, may majority. Yung siyam at yung dalawa, baka dyan may bumaliktad. Because when you are talking of the political sense, the political outlook, political survival, pwedeng bumaliktad yung 11. Meron dyan babaliktad. Bakit? Niisip nila yung future political nila, career. Meron dyan nag-aambisyon na magpresidente. Meron dyan nag-aambisyon na vice president doon sa kabilang side. Meron dyan, iniisip lang yung magkaroon ng legacy, iiwanan nila. Legacy nila, sila ay mga tarantadong senator. So, meron pang may babaliktad dyan sa 9. Hindi ko dinidiscount na wala nang babaliktad dito sa 13, pero looking at it, observation lang, ako lang yon. Tingin ko, na-solidify Una, si Bato lang Si Bato lang. Pero when they decided to give Bato Senate custody, offered him Senate custody, so that he will be able to exhaust all legal remedies para ma-address yung ano niya. Ang pinakamaganda diyan ay maging close. Pero nung nagkabanatan, nagkabakbaka, nagkabarilan doon, when they all felt threatened, not only Bato, kukunin si Bato, pipilit na kunin si Bato, even may mamatay, so ang tingin na senator, na-experience nila yung fear. Walang problema yung matakot, wala. Pero after that, they were able to control fear, no? Comes now
Courage. What is courage? Courage is the ability to control fear. Courage, integrity, loyalty. So, kuha nila yung ano ng PMA, motto. May courage sila, control nila yung takot. Tinatakot sila ngayon, bumaliktad kayo. Kung hindi, kakasuhan namin kayo, okay lang. Kasuhan nyo kami, baka later on, kayo bitayin eh. Babaliktad ang gulong, mga mamay may death penalty, kayo mabibitay, mga magnanakaw, sindikato. And then, integrity, tama yung ginagawa nila. Even at the face of, against the odds, mapakapangyari ng ang administration, traidor, sinungaling, tumatayo sila. Hindi lang para sa institusyon, para sa bansa, para sa mga kababayan. And loyalty to the Filipino people, loyalty to the Constitution. So para mga PMA na ito, mga senador natin, courage, integrity, loyalty. So, yan ang gusto kong sabihin sa inyo. 13, 11. Iabangan natin susunod na kabanata. Impeachment, pakikinggan natin. Tapos noon, hindi pa natin alam, hindi ko nadinig kung sino yung bagong committee chair ng Blue Ribbon. Ang dinig ko, may nagkwento sa akin, si Marcoleta o si Cayetano, Pia Cayetano, no? Parehong magaling yung parehas naman parehong lawyer naman So, depende kung ano yung mangyayari dyan. Anyway, member naman yung iba no? So, let's see how it will unfold. I'm telling you na ang mas mahalaga ngayon sa administration is pigilan yung investigasyon. Pigilan kasi it will link who is the mastermind of this syndicate, the plunder. It will link probably Malacanang. It will link Romualdez. And it will expose all the others who took money, who were given maleta, to deliver sa kanila. And there are senators there, kasama doon sa 9. Kaya nga, malalaman. Kaya pipilitin nila na mapigil yan. Pipilitin nila yan. Yun yung priority nila. So, ayun, guguluhin nila. Ngayon, pagka nagulo, dyan papasok ang taong bayan. Diyan papasok ang taong bayan. Guluhin ninyo, hindi na kami maniniwala sa natin, sa sistema natin. No? Gusto niyo magkaroon ng constitutional crisis? Go ahead. Gusto niyo tumayong mga kababayan natin mag-armas sila? Meron ka diyang 100,000 Pilipino sa kalsada, armado lahat. Kutsilyo, tirador, riantok, tubo, may 2x2, may pako, di 4, di 5 na pako, parang club, no? Merong itak, samurai, may sidearm, may 45, may maba, marami naman dyan may L-top marami dyan na Ano gagawin nyo? Kakanselin nyo lang na L-top? Go ahead, kanselin nyo. That doesn't stop. Pupuntahan nyo lahat, hindi, confiscate nyo mga baril. Ay, martial law na ba yan? Takot kayo, no? Kasi pagka naglabasan ng taong bayan armado, tapos kayong lahat. Yun na lang ang problema Pagka naglabasan ng taong bayan na armado, wala nang peace rally. Wala na. Yun, pagka nag-isip ang taong bayan, tarantado to mga to Gago talaga kayo, abusado kayo. Lumabas ang 100,000 tao dyan na armado and then susuporta ng milyon na tao. Ay, paano gagawin ninyo? Haharangin nyo? Pagbabarilin ninyo? Ay, nako. Good luck. Kung yung mga loyal sa inyo, mag-aarmas din, talagang bangag yan, presidente na yan. And you will go down in history as the worst president, the shabbiest president in our entire history. At hindi ka malilibing sa libingan ng mga bayani. Paukay pa namin tatay mo.
Pahukay namin yung tatay mo, animal kayo. And you will be, your memory, Marcos, yung name ng Marcos will be buried, will be stricken from the record. Tarantado kayo. Mga abusado kayo eh. Ano, sige, subukan nyo kami. Galit na ang taong bayan, hindi na pwedeng bulab-bulahin. Kung gusto nyo umabot to sa civil war, di sige, civil war. Kung umabot to sa rebellion ng mga tao, mga masa, paano mo pipigilan yung 70 million na masa? Ha? O, 120 million, 10%, 12 million, mayaman. 20%, 24 million, 24 tsaka 12, 36. So mga 90 million, thereabouts, 90 million, masa. CDEF. 80 million, 90 million, masa. Bit-bitin niyan kahit kawayan, kahit pambambo, pang-baseball bat, kahit yung ice pick, yung matador na panghiwa, pang-tadtad ng karne. Imaginein kayo mga politiko kayo, tadtarin kayo, para kayong karne, para kayong baboy, mga buhaya kayo. Takot kayo, matakot kayo. Dalin nyo pa tayo, dalin nyo pa ang Pilipinas sa revolusyon, yun ang mangyayari sa inyo. Kaya nga ako, mas gusto ko pang secession na lang para walang mamatay Secession na lang para ano Pero dahil sa, hintayin natin kung ano mangyayari, kung ano ibibigay sa atin ng langit. Pero umabuso pa kayo, sige pa, matibag, umabuso ka pa. Alam mo Marcos, ang pinamaganda dyan, tanggalin mo sa matibag. No, wag mo nang isipin, sayang. Sayang yung posisyon mo. Matatanggal ka bilang presidente. Dahil sa kinikip mo si Matibag, ayaw mong tanggalin Gago Gago binabo yung NBI. Kaya kita mo, by maintaining Matibag, tignan mo nangyari. Yan. Paano kaya wala kayo majority kayo? Kahit takutin nyo yung mga senator, hindi na matatakot yung mga senator. Bakit nakikita nila yung suporta ng taong bayan? Pagka na-trigger yung taong bayan, magrevolusyon ang taong bayan, paano kayong lahat? Wala. Katay kayong lahat. Kakatayin kayo ng taong bayan, maglalagay ng death penalty Wala naman magawa yung Congress at Senate. Isang bagsak lang ng taong bayan yan. We, the sovereign Filipino people, effective immediately declare the death penalty. Tapos kayong lahat dyan. At lahat kayo na involved dyan sa maleta na yan, huli. Lahat ng Pilipino, imagine 90 million, yung iba kakampi nyo Yung mayaman, walang pakialam. Yung iba, magpapakamatay para sa inyo. Okay, go ahead, mamatay kayo para mabawasan tayo. Sipin nyo, 90 million Filipinos, o 80 na lang. Inyo na yung inyo na yung 50 million. 40 million, inyo na. Sipin nyo yun. 90 million sa 30 million. Imagine. Civil war, patayan yan. Wala, talo kayo. Kasi yung 90 million sa galit, sa hirap ng buhay, hindi mo mapipigil. Bakit ko pipigilan yan? Hindi ko napipigilan yan. Panonoorin ko na lang kayo. Popcorn. Basta may baril ako. Pagka may lumapit sa akin, bang! Putang ina ka. Ba't mo ko tatakutin? Manonood ako, popcorn. Magla-live ako ng vlog. Ito. Tingnan nyo. Kung paano habulin yung congressman, Pucha, sinilaban. Ay, kawawa man, yun, amoy buhaya. Sunog yung bala to, amoy buhaya. Ay, nako. Dalhin nyo pa ang Pilipinas, ang Marcos BBM. No? Kung wala kang pinapahalagahan, matakot ka sa pwedeng gawin ng taong bayan. Yung power mo galing sa taong bayan. Martial law is not the answer. Madadali kayo. When you declare martial law, the Filipino people will not follow that. They will die. They will declare martial law. Kahit ako mag-spokesperson yan Okay, lahat ng taong bayan na gusto mag-martial law tayo, taas ang kamay. Ayan, martial law na tayo. We will declare martial law. Tingnan natin kung kaninong martial law yung mas maganda. Yung amin sa taong bayan o yung sa inyo. Presidente ka lang
Yung power mo to declare martial law and to be affirmed by the Congress na isasara rin ng taong bayan, ha? Ay, wala yan. It is the Filipino people. And our version of martial law is not forgiving. Yung martial law ng tatay mo at yung iniisip mong martial law, wala lahat yan. Yung version namin ng martial law, nakakatakot. Tipong talupang kayo. Nakakatakot kasi ano na yan, mabrul eh. Wala, hindi mo makontrol yan. Dinadala nyo kasi doon eh. Sinasabi ko sa inyo, wag. Tikas ng ulo nyo eh. NBI, tingnan yung ginawa ninyo. Yan, dahil sa inyo, kasalanan nyo yan. Tapos hindi pa tanggal si Matibag. Sige, go ahead. Hindi magtagal, tanggal si Marcos. Hindi magtagal. Kasi yung abrogante kayo eh. Nakikita ng taong bayan, galit na galit. And then, ayaw yung tanggal si Matibag, wala kang power, useless kang presidente, hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Ayan, paninindigan mo pa si Matibag. Tapos i-aplas ka na siyang hero dun sa Senado, na depensa ng Senado, yun nang gusto niyong tanggalin. Ay, nako, sige, galitin niyo yung tao. Because the moment the Filipino people realize that wala na kayong pag-asa talaga, there's no point in usapan, no point in following the law, no point na matakot, no point na sipa-sipain lang tayo dito, harangan tayo ng PNP. Ha? Sige, subukan nyo, harangin nyo, patawag nyo yung buong 200,000 na PNP all over the country. Patawag ninyo lahat yan, PNP, idali nyo sa kalsada, iparada nyo dyan sa Mindiola. Tingnan natin, sagasaan niya ng 1 milyon na tao. Na may pambambo ha. Subukan nyo sakta ng mga Pilipino, like KOJC, yung ginawa ninyo. Hindi na mangyayari yun. Bakit? Kasi natuto ang tao. Because kung gano'n ang gagawin sa atin, sasabihin ng taong bayan, kung gano'n ang gagawin sa atin, gaya ginawa nila sa KOJC, tingnan mo, nakakaawa. Hanggang ngayon,